Muli nating tunghayan ang pagpapatuloy ng Senate Flix na merong titulong Mayumi laban kay Makisig. Sino po tinutukoy natin dito mga tol? Siyempre ang dalawang senador na nagbabangayan sa pamamagitan ng mga salita ay sina Senator Ping Lacson at Senator Alan Peter Cayetano. Kay Ping Lacson may mga ebidensya siyang inilalabas. Si Senator Cayetano naman, puro daldal sa kanyang live selling. Kaya sino kaya ang mananalo sa huli dito? Pero mukhang binali ni Senator Lacson yung kanyang hindi namin kayo tatantanan sapagkat nito pong August 6, inaantay natin yung update sa kanya. Hindi po siya naglabas ng update o baka hindi ko lang nasagap sa aking radar, ano? Mukhang nagpahinga sa pagtira. Ito pong si Senator Lacson kay Cayetano nito pong August 6. August 5 yung huli bago po nasundan itong August 7. At yan po yung ating pag-uusapan sa oras po na ito. Dito po sa balita ng Bilyonaryo News Channel kahapon August 7, Senator Panfilo Lacson on Friday called for accountability over what he called years of illegal reclamation activities along the Taguig side of Laguna Lake, alleging the projects were disguised as flood control while government regulators were intimidated into silence. Naku, napakaseryosong akusasyon talaga ito mga tol. Lacson accuses Cayetanos of disguising Laguna Lake reclamation as flood control projects. Grabe, no? Ano kayang hawak na ebidensya dito ni Senator Panfilo Lacson? Pakinggan po natin ang balita kaugnay po niyan. Aabot umano sa 42 proyekto sa baluarte ni Senador Alan Peter Cayetano sa Taguig ang natukoy na questionable. Mahigit sa 4 na po na questionable. Sana hindi totoo yan, Alan Peter Cayetano. Pag totoo yan, nako, mukhang makakasama mo sina Senador Dante Marcoleta at saka si Jinggoy Estrada dyan po sa kulungan. Magiging 3 yung incumbent senator so far pag nagkataon na nakakulong. Kabilang umano rito ang pinaghihinalaang Ghost Slope Protection Project at unauthorized reclamation sa ilang bahagi ng Laguna Lake. Ayon sa informant ng politiko, naipadala na ng Philippine Reclamation Authority sa mga otoridad ang mga ebidensya at dokumento kaugnay sa proyekto sa C6 Laguna Lake area. Inaasahan ding ipapasa ang mga ito sa Office of the Ombudsman para sa posibleng paghahain ng kaso. Hindi lang daw kriminal o administratibong pananagutan ang posibleng kaharapin ng mga sangkot. Pinag-aaralan din umano ng pamahalaan kung maaaring ma-forfeit pabor sa estado ang mga lupang sumailalim sa reclamation nang walang pahintulot. Isa ang impormasyong ito sa sinasabing magpapatibay sa mga pahayag ni Senador Panfilo Ping Lacson sa umano'y higit 14 billion pesos na maanumalyang proyekto sa Taguig na pinondohan mula 2020 hanggang 2025. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo. Yari ka dito, Cayetano, pag nagkataon. Oy, nakikita nyo ba itong nasa likod ko mga tol? Top 1. Kaso lang, pagka inilawan ko, pumapangit yung itsura sa camera yo. Hindi na siya masyadong makita, natatalo yung ilaw. Sayang, pero sa personal mga tol, ang ganda, para kang nasa bar. No, para kang nasa salon, nasa bar, ganda niyan sa personal. Hindi ko yan binebenta, yan ang branding ni Top 1, syempre. No? Sa mga gustong bumili ng polo shirt mga tol, mag-message lamang po kayo sa Top 1 merch. Medyo mahal po ito, 750 pesos. Pero sa mga wala pong kakayahang bumili, magbaka sakali po kayo sa August 31 sapagkat magpaparapol po ako ng 5 piraso po nito. Okay? Ngayon, puntahan po natin yung particular po ng balita na yan. Ito nga po. Yan ay ibinahagi ni Senator Lacson sa kanyang Facebook page at saka syempre sa X account niya. Dito po sa page niya, sabi niya, flood control o illegal reclamation. Dapat nang wakasan ang impunity na kaakibat ng tuloy-tuloy at illegal na reclamation operations na ilang taon nang itinatago bilang mga flood control at mitigation project sa bahagi ng Laguna Lake na sakop ng Taguig
at bigyan daan ang hustisya at pananagutan. In particular, ito, Di Cayetanos have disguised these unabated and illegal reclamation operations in the Taguig side of Laguna Lake. Di Cayetanos, sino kaya? Pero malamang hindi kasama dito si Lino Cayetano, no, yung general manager ngayon ng PTB. Kasi mukhang gusto niya nga magsalita kaugnay po nito eh. Ngayon basahin po natin yung balita sa artikulo ng website ni Ping Lacson. Sabi po dito, tapusin ang impunity sa illegal reclamation ops sa Taguig. Panahon na para sa hustisya at pananagutan. Dapat nang wakasan ang impunity na kaakibat ng tuloy-tuloy at illegal na reclamation operations na ilang taon nang itinatago bilang mga flood control at mitigation project sa bahagi ng Laguna Lake na sakop ng Taguig at bigyan daan ang hustisya at pananagutan ayon kay Senator Panfilo Ping M. Lacson nitong Biyernes. Ngayon, nakita ko sa title o thumbnail nitong si Undersecretary Claire Castro ang pangalang BP Sara. No? Kaya naisip ko, hindi ko pa kasi napanood ng buo ang kanyang vlog na ito. Damay ba si Sara Duterte dito? Nagtatanong lang po tayo, pero nung pinanood ko na kaninang umaga, yung medyo kalahati, parang hindi naman kaugnay sa Taguig. Ang pinupunto ni Yussi Claire dito sa vlog na ito na mamaya, re-reactionan din po natin, ay meron pong proyekto somewhere in Davao na inaari daw po ng mga Duterte supporters na proyekto pa sa panahon ni Sara Duterte bilang mayor. At pinabulaanan po yan ni Undersecretary Claire Castro sa pamamagitan po ng pagpapakita ng ebidensya. O kaya yan ang pupuntahan natin mamaya. Unahin lang muna natin at ipagpatuloy ito pong pagbabasa kaugnay ng mga di umano'y anomalya diyan po sa Taguig ayon sa pagbubulgar ni Senator Ping Lacson. Ani Lacson, pinayagang magpatuloy ang mga operasyon sa kabila ng mga tanong hinggil sa legalidad ng mga ito at sa pagiging epektibo ng mga ito sa pagtugon sa baha o sa pagbaha, habang ginamit naman ang kapangyarihan at impluwensya upang iharas ang mga opisyal ng mga ahensyang inatasang pangalagaan ang Laguna Lake. Grabe ito, no? Para lamang makagawa ng nais nila, ginagamit ang kanilang kapangyarihan at haharasin ang mga nagpapatupad lamang ng kanilang tungkulin. Di Cayetanos have disguised these unabated and illegal reclamation operations in the Taguig side of Laguna Lake as flood control and mitigation projects for several years now, using their power and influence to harass officials of the Philippine Reclamation Authority, Laguna Lake Development Authority, and other agencies tasked to protect the lake. Dagdag niya, batay sa pinakahuling bilang ng kanyang team, umabot na sa 32 at patuloy pang nadaragdagan ang bilang ng mga grossly anomalous flood control projects sa lugar. Exaggerated naman yung balitang pinakinggan natin kanina. Sabi, 42. Dito sinasabi sa mismong source ng impormasyon, 32 lamang. O kaya, i-correct natin yung napakinggan natin na balita. Umabot na sa 32 at patuloy pang nadaragdagan. Hindi po 42. Sa isang post sa X nitong Biyernes ng umaga, binanggit ni Lacson ang isang ulat ng 24 oras na nagpapakitang nagsimula noong huling bahagi ng 2025 ang investigasyon sa mga questionableng proyekto sa bahagi ng Laguna Lake na sakop ng Taguig matapos matuklasan na hindi nakipag-ugnayan ng city government sa mga kinauukulang ahensya at hindi sumunod sa iba pang proseso at hinaras ni ex-Senate President Alan Peter Cayetano ang mga opisyal ng PRA habang isinasagawa ang investigasyon. O pakinggan nga natin yung sinasabing 24 oras na balita na yan. Iniimbestiga na ang mga proyekto sa Laguna Lake na nasa Taguig na hindi nakatutulong sa problema sa baha ayon sa DENR. Iniimbestiga na ito ng ahensyang dapat ay dinaanan muna ng proyekto.
Nakatutok si Sandra Aguinaldo. This is a flood control project within Laguna de Bay. But if you look at the satellite images, they are actually reclamation projects within the lake, right along C6. Ganyan inilarawan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang isang proyekto sa baybayin ng Laguna Lake. Pinuntahan namin sa Taguig City ang proyekto na ayon sa DNR ay hindi nakatutulong sa problema sa baha. Ilang traktora ang patuloy ang pagtatambak ng lupa sa lawa. Magkakaibang proyektong magkakatabi ang sabay-sabay na ginagawa. At makikita sa mga nakasabit na tarpaulin ng mga proyekto ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa isang reclamation, isang multipurpose hall ang itinatayo. Ang katabing reclamation, improvement of Laguna Lakeshore area naman ayon sa TARP. Meron pong ilang proyekto na sabay-sabay ginagawa dito sa Laguna Lake sa bahagi ng Taguig City. Itong aking kinatatayuan, ang description dito ng DPWH ay rehabilitation of flood mitigation structure. At nakita nga namin, meron ng dating istruktura dito. Ang nangyayari ay tinatabunan nila ng lupa ang bahaging ito. Ayon po sa DNR, ay patuloy ang kanilang verifikasyon sa mga proyektong ito. Dalawa ang flood mitigating structure, Phase 4 and 5, na parehong mahigit 141 million pesos ang presyo. Pinuntahan namin ang City Hall ng Taguig para kunin ang kanila reaksyon. Wala pa silang pahayag pero patuloy naming hinihingi yan. Habang ang Laguna Lake Development Authority o LLDA na nangangalaga sa lawa, nagsasagawa ngayon ng investigasyon sa nabanggit ng mga proyekto na hindi anila dumaan sa kanila. Paalala ng LLDA, merong regulasyon at prosesong dapat sundin bago mapayagan ang mga development sa lawa. Hindi po siya coordinated sa LLDA and titignan po namin at makikipagtulungan din kami sa DNR to check if these projects are given po the environmental compliance certificate kasi yun po yung initial step. They have to know na kung ano man yung balak nilang gawin dyan, magre-refer dyan, they have to consult us, to ask us, to get clearance permit. Sa lahat ng, kasi dapat may ACC yan, may public consultation yan before you do any construction there. Ayon sa DPWH, iimbestigahan nito ang mga proyektong pinuna ng DNR. Kailangan imbestigahan yung mga sinasabi nilang reclamation na mukhang questionable. 9 months ago na po ito, Secretary Vince Dizon. Ano na pong resulta ng investigasyon po ninyo? Kasi kung hindi nagkaroon ng bangayan sa pagitan ni Senator Ping Lacson at Cayetano, mukhang makakalimutan na ito ng publiko. Pero baka naman, sana magbigay po ng kaukulang update si Secretary Vince Dizon dito, kaugnay po ng kanilang investigasyon. As for the Dyke Road that I think dates way back pa to Secretary Babe Singson, yun talaga ay primarily a road project. No? Pero syempre, dahil may embankment, may kailangan gawing slope protection doon. Para sa GM O yan 7 months ago, 9 months ago pa yan. Inaantay natin ngayon ang update dyan ng DPWH. Ituloy po natin ang pagbabasa sa balita o sa webpage nitong si Ping Lacson. Exposed, yan po ang nakalagay. Impunity has its own limits. Maybe it's time for justice and accountability to take over. Ani Lacson, na nakilala dahil sa kanyang advokasya laban sa korupsyon. Ituloy ko lamang po yung balitang binabasa po natin dito, kaugnay po nung napanood natin. Ipinakita sa ulat ng 24 oras na noong October 2025 pa, na plug na ng Department of Environment and Natural Resources ang mga flood control project sa Taguig City na hindi nakatulong sa pagtugon sa problema sa pagbaha. Ayon sa ulat, ipinakita ng mga tarpaulin sa mga lugar ng dalawang proyekto na ipinatutupad ang mga ito ng mga Department of Public Works and Highways. Isa sa mga proyekto sa Barangay Lower Bicutan ay nakalistang may Top-Notch Catalyst Builders Incorporated bilang kontraktor at nagkakahalaga ng 94 million pesos na pinondohan sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act.
sa Lakeshore Complex Reclamation Site, nakasaad sa isang tarpaulin ang isang multipurpose building project na nagkakahalaga ng 49 million pesos. Sa katabing reclamation site, nakasaad naman sa isa pang tarpaulin ang isang proyekto para sa improvement of Laguna Lakeshore area kung saan top-notch Catalyst Builders ang kontraktor at nagkakahalaga ng 94 million pesos. Dalawa pang proyekto sa bahagi ng Laguna Lake na sakop ng Taguig ang para sa rehabilitation ng flood mitigation structures, isa sa Phase 4 at isa sa Phase 5. Parehong DAL Construction Corporation ang kontraktor at halos magkasing halaga ang mga ito. 141 million pesos para sa Phase 4 at 141 million pesos para sa Phase 5. Yung modus dito parang yung napanood natin sa Balita Mindoro, no? Saka sa Bulacan, na ang halaga ng mga proyekto hindi nagkakalayo-layo. Pagka ganun ang sistema, parang napaka-imposible dahil magkakaiba po ang kondisyon ng mga yan. Sinabi ng LLDA na hindi nakipag-ugnayan dito ang Taguig City Government tungkol sa mga proyekto. Sinabi ni LLDA General Manager Leopoldo Parumog na kailangan ng public consultation at mga kinakailangang certificate bago maaaring magsimula ang anumang konstruksyon sa lugar. Nabanggit ni Lacson na isiniwalat sa kanya at sa kanyang staff ng mga opisyal ng PRA na nakipagpulong sa kanila nitong unang bahagi ng linggo na hinaras ni Cayetano ang kanilang mga kasamahan noong deliberasyon para sa 2026 budget noong November. That's why Cayetano harassed the PRA officials during the November 2025 budget plenary deliberations of the Office of the President, PRA being under the OP. That's as revealed to us by the PRA officials when we met with them early this week. Nagkakabukuhan na mga tol, no? Tayo po hangad natin dito katotohanan. Sana lahat po ng katotohanan dito lumabas. At maibalik ko lamang sa kaninang binanggit natin, bakit kaya lumiban si Senator Ping Lacson ng isang araw sa kanyang araw-araw na pagtirada kay Alan Peter Cayetano? Nawalan tuloy tayo ng isang araw sa series na ating sinusubaybayan, August 6. Hindi po natin na-content yung bahagi na yon ng araw na dapat inaasahan natin na meron na namang expose o pagbanat si Senator Ping Lacson. Pagka ganyan, Senator Lacson, mawawala yung bansag sa'yo na hindi ka nananantan. Hindi namin kayo tatantanan kasi sabi ni Mike Enriquez ganun . Ngayon, puntahan po natin yung vlog kaugnay niyan nitong si Undersecretary Claire Castro. Of registration ng Balikan People's natin to. Bill 1, Dito tayo. may nakitan sila. Okay? So, tignan natin kasi hindi ko pa po napanood yung buong news, pero meron na nakita na medyo maanumalyang proyekto dito sa Taguig City. So, tignan po natin mga ka-clear ha. Hindi natin alam kung Pabati Top 1, today is my birthday. Happy birthday sa iyo, Joel Evangelista. Maligayang kaarawan, sana lahat ng kahilingan mo sa iyong kaarawan matupad. At nagpapasalamat din tayo sa nag-send ng Jewel. Ano ba itong mga Jewels na ito mga tol? Kay Jessa Nalbaro Martin. Hanggang ngayon di ko alam yan. Nakikita ko lang biglang sumusulpot . Okay, maraming salamat. kalusot pa rito si Senator Alan. Kung meron naman siyang ebidensya, di gamitin niya. Let us see, mga Baluarte, 42 aabot mano sa 42 proyekto sa baluarte ni Senador Alan Peter Cayetano sa Taguig. Hindi. Ako pala nagkaroon ng pagkakamali sa pandinig. Sorry kinokorek ko yung sarili ko sa pagkukorek kanina sa balita. Ako pala ang nagkamali sa pandinig. Pagkakarinig ko, 42 tama naman pala yung binanggit sa balita. Buti na lamang nireaksyonan natin itong vlog ni Undersecretary Claire Castro. Kung hindi, mamamali pa ako doon sa pagkukorek. Ako pala ang mali talaga. Baluarte, 42 aabot mano sa 42 proyekto. Ay nako, ano ba nangyayari sa pandinig ko? Pagkakadinig ko, 32. Pagkabasa ko kanina, 32. Pero una ko nadinig, 42. Nung inulit ko ulit ngayon, 42 pala talaga. O sige nga, balikan nga natin ito. Mga tol, baka nasisira yung pandinig ko .
Paki-confirm nyo nga ano po yung napakinggan natin dito. 42 ba? Pero ang katotohanan 32 lamang. Palito si Senator Alan, kung meron naman siyang ebidensya, di gamitin niya. Let us see, mga Baluarte, 42 aabot umano sa 42 proyekto. Sa baluarte ni Senador Alan Peter Mali yung balita sa bilang kasi 32 lamang. Tama pala yung pagpuna natin kanina. Salamat! Cayetano sa Taguig ang natukoy na questionable. Kabilang umano rito ang pinaghihinalaang Ghost Slope Protection Project 42 mga kaklear. at unauthorized reclamation sa ilang bahagi ng Laguna Lake. Ayon sa informant ng politiko, Ito sa kanila ba to? So hindi to umaandar yung tubig, stagnant. dala na ng Philippine Reclamation Authority sa mga otoridad ang mga ebidensya at dokumento kaugnay sa proyekto. Wala mo, Sa mga ng Philippine Reclamation Authority, ayon sa informant ng politiko, naipadala na ng Philippine Reclamation Authorities meron pang tumitingin mga kaklear, hindi lang ombudsman. Okay. sa mga otoridad ang mga ebidensya at dokumento kaugnay sa proyekto sa C6 Laguna Lake area. Inaasahan ding ipapasa ang mga ito sa Office of the Ombudsman. Okay, ibig sabihin, yung mga dokumento, hindi lang galing ito kay Senator Lacson. Okay? Pero, tingin ko, syempre, tinatapik ito ni Senator Lacson para kumpleto yung dokumento. At mukhang may nakita nga. Diba? May nakita sila at itong mga dokumento to ay ibibigay na rin sa ombudsman. So, di natin alam, pati ang DPWH ay makikipagtulungan para kung meron talagang anomalya, ay kailangan na managot, no? Ang dapat na managot. Hindi pa rito kasama mga clear yung issue ng NBI patungkol doon sa Grabe. 2019 SEA Games. Pero Mapapagrabe ka na lang talaga, no? Kung totoo itong mga akusasyon na ito kay Alan Peter Cayetano, ang tindi. Tapos, ganito yung madidinig natin sa kanya lagi. Kakaiba po itong tao na ito. Praise God for the opportunity na makausap kayong diretsyo, makamusta kayo. Praise God that we can come together to thank the Lord for the week. Alam kong maraming nahirapan po dahil nga ulan ng ulan. At isa ko napansin, baka sa umpisa pa lang makatulong tayo. Nabanggit na to ng MMDA at Ang tindi, no? Kasi kung totoo ito mga tol, ito yung kasabihan na kapag ka nagsasalita ang tao ng mga salita ng Diyos, huwag tayo agad maniniwala. Dahil merong mga nagbabalat kayo lamang. Kaliwat kanan ng pananalita, nagsasalita ng wika ng Diyos. Tapos ganito yung mga lumalabas na akusasyon sa kanya. Ang lupit. Sana hindi totoo ito sa parte ni Alan Peter Cayetano. Kasi kung totoo ito mga tol, ito yung typical na baka ngayon pa lamang sinusunog na ang impyerno, ang kaluluwa nito sa impyerno. yan ito na yung mga kaklear, marami na ang lumalabas na issue tungkol dito sa Taguig City. Mga proyekto. Pero parang wala tayong nakita na sino mang kinatawan ng ganito, isang opisyal na ganito, na siya ang nag-deny ng patungkol sa mga maanumalyang proyekto sa Taguig. Maliban kay Senator Alan Cayetano. Ba? So, tuloy, ako mga kaklear, ang suspecha ko, mukhang may basihan. Yung sinasabi ni Senator Lacson na walang pwedeng galawin dyan sa Taguig hanggat walang basbas ni Senator Alan Cayetano. Hindi kaya ito ang isa sa mga naging dahilan kung bakit hindi magkasundo si Senator Alan, si Senator Pia no? Hindi nila kasundo Baka, di ba? Baka mga tol, kasi tingin ko kay former Mayor Lino Cayetano, mabait na tao eh. No?
ang tingin ko talaga, siya yung isinasa pamuhay yung salita ng Diyos. Mahalin natin ang ating mga magulang, di ba? Bakit ko nasasabi? Biruin mo, sa kanilang magkakapatid, siya talaga yung isinasakripisyo yung kanyang sariling kaligtasan para lamang maduktungan yung buhay ng kanyang magulang. O di ba? Siya yung nag-donate ng kanyang kidney sa kanyang ama para lamang madugtungan pa ang buhay nito. O baka naman bigyan natin ng benefit of the doubt. Baka naman hindi match kay Alan Peter Cayetano. Kunyari. Sige, tuloy po tayo dito mga tol. Si GM Lino Cayetano. Kasi magkakampi talaga si Senator Pia saka si Senator Alan. Naiwan sa ere, naiwan sa hangin, floating. Itong kapatid nilang si GM Lino Cayetano. Maybe, no? Kasi biglang nagpatakbo ng iba. 'Di ba? Hindi sila in good speaking terms. Baka naman nasisita ni dating mayor. Mayor po kasi dati si GM eh. Baka nasita, hindi nagustuhan yung gawa. Liber ba? O sige, liber pala ang idinonate ayon kay Patricia Sakaki. Salamat sa pag-correct. Diba? Baka nakita niyang inaabuso yung pondo. Baka siya nagkasundo. Dahil hindi sila pareho ng prinsipyo. So, pero dito mga ka-clear, mukhang mukhang kita na. Ulitin ko na ng konti, Para sa 42 proyekto sa baluarte ni Senador Alan Peter Cayetano sa Taguig ang natukoy na questionable. Kabilang umano rito ang pinaghihinalaang Ghost Slope Protection Project at unauthorized reclamation sa ilang bahagi ng Laguna Lake. Paano yun mga ka-clear? Kung ginagawa mong reclamation, ano mangyayari doon sa lake? Di ba? Ayon sa informant ng politiko, naipadala na ng Philippine Reclamation Authority sa mga otoridad ang mga ebidensya at dokumento kaugnay sa proyekto sa C6 Laguna Lake area. Inaasahan ding ipapasa ang mga ito sa Office of the Ombudsman para sa posibleng paghahain ng kaso. Hindi lang daw kriminal o administratibong pananagutan ang posibleng kaharapin ng mga sangkot. Pinag-aaralan din umano ng pamahalaan kung maaaring ma-forfeit pabor sa Estado ang mga lupang sumailalim sa reclamation ng walang pahintulot. Bakit nagkaroon ng unauthorized reclamation? Anong balak nila doon? Palaking yung lupa tapos, okay. Ako, tingin ko, isa lang ang sagot dyan. Para pagkakitaan. No? Ganun lang naman kasimple yung mga tol. Kasi, kung ikaw hindi ka naghahangad kumita, lalong-lalo na ang mga nasa likod di umano nito ay mga may pinag-aralan sa batas at ang pinupunto, tinuturo na pinakaulo daw ay si Cayetano, isang abogado. Alam niya na mali yan. 'Di ba? Malversation of public funds kung sakasakali man totoo yan. Even plunder. No? Dahil ang involved na halaga mahigit sa 50 million pesos. O kaya kung alam mo na mali yun, pero ginawan mo pa rin ang kaparaanan na magpatuloy, isa lang ang tanging kasagutan doon. Hindi para tulungan ng tao. Hindi para maging mabuti ang lugar ninyo, kung hindi para kumita ka. Kasi kung talagang pagtulong sa tao, gagawin mo iyon ng tama. No? Hindi yung gagawin mo na alam mo namang mali, tapos sa huli, kikita ka. Since ito lang yung pwede lawyer naman siya. Diba kapag merong lupa, yun na mga klira. Pag merong lupa, kaya lang kung unauthorized, diba mahirapan, diba? Ito yan. Kung unauthorized, inisip ko lang. Meron kasi sa batas, mga clear, kapag nagkakaroon ng mga parang sa isang river, tapos nagkakaroon ng deposit ng lupa doon,
parang unti-unti. Alam niyo naman yun, di ba? Yung parang unti-unti, nagkakaroon ng lupa, hanggang sa, yun nga, di ba? Parang minsan natutuyo na yung river. So, yung deposit niya naiipon, hanggang sa hindi na siya dinadala ng tubig, lupa na siya. So, mga ka-clear, kapag ganun yun, kapag ganun yun, at inoccupy mo yun, pag inoccupy mo yun, ang lupa na yun ay pwede mong patituluhan. Oh, ganun pala yun, ano? Ganun. Sige, itanong nga natin kay ChatGPT. ChatGPT, magandang umaga. Magandang umaga rin. Kumusta ka? Ano nasa isip mo ngayon? May tanong lang kami sa iyo kasi nanonood kami sa live stream replay ni Undersecretary Claire Castro at nabanggit niya na ang tabing ilog o kung anumang likas na tubig, tabing ilog, may tubig, tapos kapag ka nag-accumulate daw ang lupa doon ng natural, ay pwede daw mapatituluhan ng tao o ng gustong magpatitulo doon. Pakipaliwanag mo nga sa amin kung anong partikular na batas yung tinutukoy ni Yusek Claire at paano yung sistema sa ganung kaparaanan. Sige, tignan natin. Ang tinutukoy ni Yusek, malamang yung alluvion sa ilalim ng Article 457 ng Civil Code ng Pilipinas. Ibig sabihin, kung ang lupa ay dahan-dahang nadadagdag sa pampang ng ilog dahil sa agos, mapupunta yon sa may-ari ng katabing lupa. Pero hindi ito automatic na mapapatituluhan. Kailangan pa rin maipakita na natural yung proseso at sundin ang tamang proseso ng gobyerno. Hindi ibig sabihin na basta may bagong lupang lumitaw pwede mo nang angkinin. May mga kondisyon at limitasyon pa rin. Oh, ganun pala yun, ano? Oh, tama yung naririnig natin. Siyempre, abogado si Yusek Claire para lang mas malinaw at makita natin yung partikular na basihan. No? Pero mukhang hindi naman ganun yung nangyari dito sa C6. No? Kasi nakita naman natin sa balita, tinatambakan talaga ng lupa. Anyway, tuloy po tayo sa pakikinig dito po kay Yusek Claire. Ganun yun. So, kaya kapag kayo, turo ko lang pag kayo ay nagkaroon ng, let's say, malapit kayo sa mga river, tapos nagkakaroon ng soil deposit, di ba? Tapos lumaki siya. Ano pwede nyo nang i-occupy? I-occupy nyo yan. Tapos, pasukat nyo, tapos patituluhan nyo yan. Okay? So, yun po, it's one way of acquiring property. Ganun pala yun, ano? Okay, sandali lang. Talon tayo rito sa tungkol doon kay Sara Duterte, no? Kasi hindi ko pa napanood ng buo itong vlog na to ni Yusek Claire. Ito tayo. Nakita talagang illegal yung ginawa nyo, yung pinaghirapan nyo dyan, mapupunta sa Estado, i-forfeit. Nang walang pahintulot. Isa ang impormasyong ito sa Siya yung speaker nun. Diba kasi kinuha niya yung unang term sharing nga. Tapos, mga ka-clear, no supposed to be, bibigyan niya na yung trono, yung corona, kay Lord Alan Velasco, ayaw tanggalin ng corona ni at that time Congressman Alan Cayetano. Talaga ka. Pero mukha mas masahol ito. Pero anyway, ganun din yun. Talagang ayaw niya ibigay agad kahit may usapan sila. So yun mga clear, diba? Dito, ibig sabihin, nagkakasama-sama na at nagbibigay tulong na rin sa aking palagay. Ito ay tinatapik ni Senator Lacson para makompleto yung dokumento dahil nga ang pinag-usapan dito ay yung di umanong slope protection. Yung pala hindi slope protection ang pinagawa, kundi reclamation. Unauthorized pa kasi walang certificate, walang permit. Imagine mo 42 projects kasama to. Saan yun? Diba? At least 32, At least 32. Mali kasi yung balita kaya nabanggit ni Yusek Claire na 42. Ang nabasa natin mismo doon sa source of information mula sa web
website ni Senator Lacson ay at least 32. Nadadagdagan pa. So, well, anyway, mga ka-clear, ha? Okay. So, babalik ko lang to, ha? Ayan, tingnan natin ano ang magiging takbo ng kasong ito. Ha? Anyway, mga ka-clear, kanina nakausap din natin tungkol babalikan ko lang, ha? Ito na. Doon sa inaangkin. Balik na lang tayo ulit. Doon sa inaangkin na property, na project, no, ng Pangulo. Inaangkin ni VP Sara. Na kanya daw yun. Proyekto niya daw yun. Nung mayor pa siya. Nung mayor pa siya. Pero mga ka-clear, ito. Ito ang pinadala sa atin. Saan na ba siya? Okay, ito ha. Kita ko lang. Ay. Wait. Paano ba ito? Okay, yan ha. Wait, paano to? Medyo, okay. Okay, sige. Pakita ko sa inyo ha. Para madibunk lang natin. Kumbaga parto na to ng kay VP Sara. Madibunk lang natin tong kanyang statement at ng kanyang mga alipores na sila ang may proyekto nito. Wait, Okay, mali ako ng pagkakaunawa doon sa thumbnail. Wala pala itong kaugnayan. Sa bagay, patanong naman natin ginamit yung titulo. Damay ba si Sara Duterte? O, iba palang usapin ito. Pero dapat nating malaman kasi mukhang nagmamayabang itong mga supporter at si Sara Duterte na sa kanila yung proyekto. Actually, yung mga ganitong bagay, dapat hindi na po ito issue sa mga opisyal ng gobyerno. Dapat walang mga ganyan out of delicadeza. Hindi, proyekto ko yan. Hayaan mo yung tao ang mag-obserba. Pero dahil kiniklaim nila at mali naman sila, ipakalat natin kung ano ba yung katotohanan sa pamamagitan ng vlog na ito o live stream kagabi nitong si Yussi Clear. Ano ba ito? Ito, share ko pala. Ay, saan siya? Mali. Yan. For a while. Forward natin ulit. Yan. Ito. Okay? Mga ka-clear, nakita niyo na ba? Hindi pa. Yan, okay. Kita niyo na. Okay. Doon ako sa picture kasi mas malaki yun. Yan. Mga ka-clear, tignan niyo dito ha. Kailan ang DP number, development permit. So, ang date is July 18, 2023. Kita nyo? July 18. Sa taas po, yung REM X1 or 11, 2023, 007. Kita nyo po? In the other side ng development permit. Ayan. So, that's July 8, 2023 pa lang. Na-issue ito. So, paano yung aangkinin ni VP Sara to? 2023 po na-issue yung development permit. Diba? Na-issue ng DSUD. Diba? So, yun ang gusto ko ipakita. Yan Peoplesville, 123, Purok 5A, Barangay Riverside, Kilinan, District, Davao City. Yan, di ba? Ayan ang pruweba, mga ka-clear. Ang lalabas talaga tayo dito, resibo. 2023, paano mong aangkinin yan as mayor? Development permit, mga ka-clear, Di simple stated, sinungaling talaga itong si Sara Duterte. Ano pang aasahan natin sa taong harap-harapan ng lumabag sa batas, tapos itatanggi pa, pangangatwiranan pa, yung kanyang ginawa. Di ba totoo naman yun, mga tol? Sinapak niya yung sheriff Anong nangyari? Nagbigay lang ng public apology pero hindi na nagot. No? Sa bagay, kasalanan din kasi nung sheriff. Hindi naman siya nagdemanda. Nagsampa yata ng disbarment naman kaugnay nun yung associations of sheriff. Pero hanggang ngayon wala pa ring aksyon ang Korte Suprema. 3 na nga yung disbarment laban dito kay Sara Duterte. Tapos, harap-harapan ng nagsalita sa publiko na kanyang ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos, ang unang ginang,
at ang dating speaker, kaya nga ito nagresulta sa kanyang articles of impeachment, itinatanggi pa rin daw na walang pagbabanta. Itinatanggi pa rin na walang pagbabanta. Ganun kasinungaling ang isang vice presidente na meron po tayo ngayon. No? Kung ano-ano yung mga sinasabi, sabi nga ni Yussi Claire, nonsense and baseless. Particular po iyon sa kanyang akusasyon kay Pangulong Bongbong Marcos na tuta lamang ni PBBM ang ICC. Di ba mga tol? Kaya ang sinungaling na tao, mahirap talagang paniwalaan. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at dito po sa ating programa. Lagi po natin tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.